buka kayo. Buka kayo, buka. Grabing pagkabulaga ang Itbulaga ngayong araw kay Cayetano at Marcolita. Si Bendalo Tolpok at Tuta Soto, haya na! Sabit sa malita. Siniwalat po kanina ng 18 ex-Marines dyan sa Blue Ribbon Committee. Legal na Blue Ribbon Committee. Kasi merong illegal na Blue Ribbon Committee kay Tuta Soto at kay Bendalo Tolpok. Kaya pala ayaw magpaimbestiga at hindi pinatawag ang 18 ex-Marines dahil may tinatago po silang kababalaghan. Ito si Boy Harang John Beck Remolla, giba kay Senator Robin Padilla. At sabay nagsinungaling, hindi daw siya humarang. Wala na. Hindi umubra ang ampaw na katawan ni John Beck kay Senator Robin Padilla. Marami po ngayong mga bayaning mga senador ngayong araw, lalo na po Senador Marcolita, na grabe sigawan sa labas ng mga DDS, Marcolita, Marcolita. At Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano na babaeng may bayag, antindi, hindi natatakot. Talagang ipinaglaban ang karapatan, ipinaglaban ang mga 18 ex-Marines. At siyempre, itong nakipagbuno na Senator Robin Padilla. Ang kinakatakutan ni Tuta Soto at ni Bendalo Erwin Tolfo na mabanggit ang kanilang pangalan sa Senate Blue Ribbon Committee, natapos na. Lumabas na. Lalo na po sila ngayong nanggagalaiti sa Team Para sa Bayan, Team Katotohanan. Magandang gabi sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Magandang gabi. Marami pong kaganapan sa Senado at marami pong nagsiiyakan na Itbulaga, Bulaga! O ano na mga Talyanista? Sabi nila, hindi matutuloy ang Senate Blue Ribbon Committee kasi nga naagaw ng mga kawatan. Ang liderato umano kahit hindi naman. Nakahiya ho. Nabiglang nagtalaga ng komite, itinalaga si Erwin Tolfok na chairman. Tang-inumin. Chairman, dineliberyan ng malita. Huwag na agad dating patagalin mga kababayan ko, umpisahan agad natin yung pagsisiwalat ng 18 ex-Marines dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Pinuruhan agad po si Tuta Soto dito. Ito, pakinggan po natin mga kababayan ko, narito. Orbilio. Yeah. So sir, kayo yung naglagay dito kasi I'll just give the context, no. Nung February pa dapat magpapalitan ng Senate President. At dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakatanggap kami ng mga tawag at doon sinasabi hindi maaresto si Senator Jinggoy, hindi magkakakaso, wag lang siyang sumama. Narinig ko mismo yung conversation. Pero may kasama pa kasi kaming isang senador na siya din ang nag-decide na wag nang ituloy yung pagpapalitan. At netong ako na, kausap ko siya, payag siya pag number 14 siya, number 13 Senator Bato. But tinatanong ko siya, kasi wala naman siyang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, bro, wala ka namang kaso bakit ka tinatakot? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa Blue Ribbon banggitin ka lang, patay ka na. At itong ginagawa nila Senator Lacson, nila SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying. But nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede niyo bang i-verify? Totoo po to at kwento niyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Sige, sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So,
After lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po doon sa baba. Parang may basement sa gilid po. Baklaran. Ngayon, dumiretso yung limo ni Boss, umikot. Tapos nag-drop off. Tapos umakyat sa parang hagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si A.A. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po nga si Police, Police Major Dichoso po. Tapos noon, pasakay siya sa elevator, pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol, nauna na po, akyat sa taas po. Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large. Ang large usually, ang laman ay... 40 to 70 po. So, ilan ang dineliver? 40 to 70 po yung... So, isang laman po. maleta lang. 5 po, 5. 5 maleta? Wow! Na tig 40. Yes, Your Honor. Yeah. So, more or less, kailan to? Isa again, Your Honor. More or less, kailan? Kailan? When? Year 2024 po, bago Campaign period. Yes po. Okay. So, kaya ako to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po si... So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Okay, Erwin Tulfo. Okay. Mga hinayupa kayo, kaya pala kayong mga ugok, no? Ayaw nyo mag-imbestiga, ayaw nyo mag-hearing sa Senate Blue Ribbon, at atat na atat kayong maagaw yung komite liderato kay Cayetano, miyembro talaga kayo 100% ng malitagang kung ang paniwalaan natin yung 18 ex-Marines. 5 malita, large po daw yun, sabi po ng 18 ex-Marines. 40 million po yung laman, times 5, 200 million ang anak ng kagwang. Tiba-tiba si Tuta Soto dito. Sabi ni Tuta Soto, hindi daw yan alam ng asawa niya, baka hanapin sa kanya. Patay kang bulaga ka. Wala na kayong kawala dito. Managot kayo sa taong bayan. Sa akin, kung hindi po kayo mananagot ngayon under Marcos admin kasi makakasabwat kayo pare-pareho, puta sa pagdating ni Vice President Inday Sara Duterte, panigurado, ito nasa Blue Ribbon naman, kulong kayong mga hinayupa kayo. Siyempre, kasama rin po yan si Panpilo Lacson. Before election ha, Tuta Soto, no? Yung delivery sa'yo before election, kasi sabi kasi ni Tuta Soto, paano po ako nakatanggap ng malita? Hindi po naman ako senador. Before election nga, ginagamit ninyo sa pangangampanyang mga horoko-roko. O, tingnan mo ha, may ebidensya yan. Yung chopper ni Saldico. Nakasakay dyan. Yan, nakitang-kita mo naman, nangangampanyang mga hanimal. Si Tuta Soto at Pinky. O, paano na yan? Post po mismo ninyo yan? Kayo po mismo nag-post dyan, Pinky? Siyempre, hindi po pwedeng papayag. Hindi po pwedeng papayag si Pinky na siya lang si Tuta Soto lang magkamalita. Ang ano natin dito, kung ilang malita kaya kay Pinky? Pero wala sa affidavit ng mga 18 ex-Marines eh.
Alam ko, nakatanggap lahat ito. Kailangan si Bersamin magpaliwanag dito. Okay, Bulaga, Angit Bulaga. O, ito tayo kay Erwin Tolpok. Pakinggan natin, oh. Magandang umaga po, Your Yes. Honor. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yay! Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Yay! Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit lang po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25, Okay, and then medium. yung medium po. Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium. nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. Yay! 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. Your Honor. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Oo. Yes, sir. Saan nang Anak ka ng kagwang Tulpok Bindalaw. Walang malita talaga. De, malamang ano sila dito, tigto 200 million talaga sila. Sa akin lang ha. Walong malita kay Tulpok, maliliit daw, medium daw eh. Eh kay Tuta Soto, 5 malita. 200 million yun. So malamang 200 million sila. Anak kayo ng kagwang mga manyakol. Hindi lang mga kawatan. Mga manyakol pa. O paano na ho ito, mga bubonistang talyanista? Maliwanag na po dyan sa affidavit ng 18 Marines. Mabigat na po ito ha. Kasi under oath na po itong mga ex-Marines. So sa kanilang isiniwala at pwede na po itong magamit na ebidensya. No? Laban po dito sa kay Tuta Soto at kay Erwin Tulpok na kawatan din talaga. Oh. At pakinggan natin saan i-deliver. first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Yay! Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Yay. Hanggang sa ano lang. Yung basement, Bababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor. Yung malita po, Yung maleta. Tinulak So yung siya. kotse, sa parking lang kayo, sa labas lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh, yung... Okay. ano So po kung yun? halimbawa, dadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay, tapos Yes, masasabi Your nyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Patay. Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Ay, iyak na Erwin Tulpok. Alam mo, tama talaga itong si Tulpok sa Green Hills talaga yan, subdivision eh. Kasi meron akong video dyan na si Erwin Tulpok nakipag-away dyan sa mga homeowners sa subdivision Green Hills. At hindi nga rin po umubra si Erwin Tulpok, babae lang, tiklop siya. Hindi talaga nagpapatalo si Bindalo, no? Kaya pala ilag na ilag ang animal, no, na magkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. At sabi naman talaga kasi nasa affidavit, ito nagkaroon lang ng formalidad ang lahat, no. Sabi nga ni Senador Marcolita, ito lahat ay formality lamang dahil tukoy na po kung sino yung mga miyembro ng Malitagang eh. So walang kawala dito si Tulpo at si Tuta Soto. Okay, ito marami pa po silang mga isiniwalat, pakinggan po natin, no. To, letter J, Franz Castro. Nako! Nasa Progressive Black to at nandito siya nung Martes
Martes at basta this week nandito siya eh. Oo, Sino may nagsilbi. alam nitong kay Franz Castro. Nasa paragraph 43. Puta, pati si Franz Castro, oh. Wala na, mga hinayupak ng mga komunista. Alam niyo po, naalala ko talaga ho, yung sinabi ni Baki, no? Sa kanyang media interview, na wala na daw talagang rally, no? Wala nang, yung opposition ba, wala na. Kasi nga pala, itong mga to ay binubusalan, no? Ang gamit nila, pera ng bayan, mga malita. Kung ang paniwalaan natin, yung sinabi ng mga 18 ex-Marines. Kaya ayaw mag-rally, resign BBM, ayaw mag-rally patungkol sa flood control dahil ang mga animal, sangkot din pala ang mga hinayupak. Pakinggan natin, oh. Tapos Leila de Lima. Di ba si... Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako kasi traditionally ang anti-Marcos, yung progressive groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently sa nangyayari sa Senate, Marcos Kampi na. na rin eh. But biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to found. Sinong may alam nung kay Leila de Lima at saka kay Franz Castro? Mga Ito, maganda to, kongresista. Laila de Lima. Si Franz Castro, Your Honor, laging ka-meeting niya nila boss Saldico sa opisina niya doon sa Congress po at saka sa Townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper Pag bag. sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera, sa meeting. Yung babae rin yun, Your Honor, yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor. Dali How ka, about yung kay- Arlen Brusas, si Raulo Manuel, Franz Castro, Prince, unconvicted Prince. Madali na kayong mga animal kayo, wala na kayong mga kawala ngayon. Kasi nga, nakapagtataka eh. Anti-Marcos yung mga animal noon, ngayon nagiging pro-Marcos. Sinampal pala ng malita itong mga hinayupak. Oh, sama sila Leila de Lima. Eh, siyempre magkaututang dila sila dyan. Magkakampi sila eh. Kaya nandyan talaga si Leila de Saba dyan. Kahit sabihin ni Leila de Saba, hindi pa ako kongresista noon. Hindi ka kongresista, sinama ka kasi nangangampanya na. Oh, kasama ka naman sa anti-Duterte. So naging pro-Marcos ka na. Nasampal ka ng malita. Salamat PBBM, hulog ka ng langit. Diba? At saka si Franz Castro, inamin rin naman niya talaga. Na palagi po niyang kamiting itong si Romualdez. Di ba ho, si Franz Castro ay ipinagmamalaki pa niya na maraming salamat, Romualdez. Sa mga tulong mo, di ba, namimigay pa ng ayuda kung saan-saan kasama si Franz at saka si Martin Romualdez. Kaya putang na yan, din na kayang itanggi ho ito. Tuloy ho. Kay Leila de Lima, sinong may alam? Si Laila de Lima po, lagi po yan sa Townhouse. Ka-meeting po sila boss. Then, pagkatapos po niyan, ganun din po, may dala-dala na rin po yan. Kuan yan, Your Honor, Quadcom hearing. Di ba, Quadcom? Kailangan nating i-clarify muna, kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Leila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito doon sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yun po yung, siguro po may lapses po kami dyan kasi, Your Honor, Napagkamalan nyo siyang congresswoman noong panahon na yon? nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, congresswoman na po kasi siya, kaya nasama po dyan sa mga congressman po. Kasi bukod Tuloy lang natin. Maganda to kay Leila de Saba, sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod.
Benny Abante, Patay si Pastor Dila. Sia Adyong, Adyo. Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Town House. Yay! Dalawang Si Sia beses. Adyong, mga congressman po ito ha. House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Butya, itong si Adyong kaya pala sobrang galit sa mga Duterte dahil nasampal din pala ng malita. Adyong. Oh, itong si ano rin, itong si Alvarez na yung mukhang buhaya, no? Na makabanat kay Kiko Barsaga, binura si Kiko Barsaga, no? Tinawag na animal. May mas animal naman itong hinayupak na ito, buhaya, takot sa pusa. Meow! Putsang ina, nasampal din ng malita at sumugod nga dyan si Alvarez kanina din sa Senado. Kasi sabi niya, hindi ako kawatan. Wala akong malita. Kitang-kita na nga eh. Tuloy oh. Jojo Ang, Townhouse. Julien Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ito, anak ka ng kagwang ka is barbers. Kaya pala no, yung asawa niya, grabe, galit na galit kay Inday Sara. Akala mo naman si Inday Sara may kasalanan ho sa kanya. Bumoto na ma-impeach si Inday Sara. Ang mga kapal ng mukha nito, humingi pa nga ho ng ano yan eh, ng satellite office kay Inday Sara dyan sa Surigao del Norte. Naglagay si Inday Sara, mga walang utang na loob, mga hinayupak na to. Eh, nasampal din lang pala ng malita. Eh, o ito na, mga taga Surigao del Norte. Ano po ang masasabi ninyo dito sa kay Barbers? Na hayan, kasama rin po pala sa nakatanggap ng malita, kasama ng Itbulaga. Loyo. Ching Bernos, Mhm. House of Representatives. Arlene Brosas, Nako, ito na yon. House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Pag napansin mo, House Representatives at Townhouse, sa opisina ni ni Tambaloslos at Townhouse, parang ganung lubas o Saldico. Townhouse kay Tambaloslos, anak ng kagwang. Yung si Ochoa, Chihuahua, Joel Chua. Tangin na no, kaya grabing kapit na kapit. Kapit na kapit kay Tambaloslos at Bongbong Marcos. Puro anak ng malita ang mga animal. Ano yun? Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, Ito si Manix din. Manix! Talo na yan si Manix sa eleksyon, di ba? Anong grabe rin yan, makabanat sa mga Duterte. Yan, napansin po ninyo yung mga pangalan ng mga kongresista, mga miyembro ng Quadcom. Sama rin yan si Dan Fernandez, mga gumagago kay Tatay Digong. So yung premyo nila ay mali-malita. Tuloy oh. si Laila de Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Utang ga rin oh. Dong Gonzales, Townhouse. Jay Konghun, House of Representatives at Townhouse. Puta, pag nabanggit mo, puro sa Quadcom, miyembro ng Quadcom. Kunghun. Puro na sa Quadcom. Ako sa akin lang, bakit nandyan si De Lima, hindi pa naman kongresista? Kasi nga si De Lima, nagiging star witness ng mga Quadcom. Ginagamit si Laila De Lima para banatan, sirain ng mga Duterte. Nagtagumpay nga ho sila sa paninira dahil yung Quadcom, ginamit mo ngayon laban sa kay Duterte at nadala si Tatay Digong sa ICC. Diyan po yung ginawa ho nila. Kaya si De Lima, malaki rin ang suhol sa hinayupak na ito na pagiging artista dyan sa Quadcom. Jerbil Luistro, House of Representatives. Putragis, nang dahil kay Speaker may akap. Nang dahil kay Speaker may hikes. Nang dahil kay Speaker may tupad. Pareho rin pala. Dali ka, Gerber Luestro. Tapos ngayon, tingnan mo ha. Itong mga buhayang ito, gustong ma-impeach si Inday Sara. Si Inday Sara, walang malita, gustong impeach. Itong mga animal na to, may malita, sila nagpapa-impeach. Uy, mga kawatan. Tuloy oh. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga makabayan group na sinasabi ni Senate Kabayan President Black. kanina eh. Raul Manuel,
Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung Makabayan Black. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Silang tama. Na parang sila, ay ngayon pala hindi ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paulo Ortega, House of Representatives, Si Sandro Marcos sa Forbes Park. Bukod pa yung delivery pala sa Ilocos. Putang ina mo, Sandro. Ortega yung may Barabas Islas, Judas. Yun pala yung ano si Ortega, yung taga Quezon Province ba yun? Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence, J.J. Suarez, House of Representatives, Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Tiba-tiba, tolpok. Itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangan mapatibayan natin sa pagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat, na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi na kailangan nating mapatunayan ngayon. Paldo ang mga buhaya. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito. Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group. chat. No? Oh. Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay kinukuhanan nila ng picture. At ipinapasa sa chat group nila. Pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, fino-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa iyo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Zaldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan. Hindi, yun lamang, maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga taong binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman ay nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang Ito po no, noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw. Pabato na lang, sir, sa tropa sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Saldico, no? So si Congresswoman so lahat May picture! Ibrusas! Putay na si Tinyos, dalir si Tinyo. Kami matang anak ng mga malita talaga. Ang dami na ninyo ha. Anak ng mga malita, mga animal kayo. Parami ng paramiho kayo. Alam nyo po, nagiging bayani po talaga tong si Senador Marcolita, Senator Alan Peter Cayetano, para sa akin ngayong araw. Kasi po, ang binabangga po nila dito si Bongbong Marcos. Tsaka yung mga senador na mga bataan ni Bongbong Marcos, kagaya ni Itbulaga, no, kagaya ni Bindalo Tolfo, mabigat po ang mga to. May mga kapangyarihan malapit sa Malacanang. Ako nga sa isip ko kanina, kutsa anytime, di natin alam kung anong mangyayari kay Marcolita, no? Anong mangyayari kay Cayetano, magkapatid na Cayetano talaga to. Ako, humahanga ako kay Senator Pia Cayetano talaga. Babae siya, pero siya lang yung babaeng may bayag na senador ngayon sa Senado. Hindi ho siya natatakot dito sa grupo ni Tambaloslos, grupo ni Bongbong Marcos. Nanindigan po sila sa tama. Ito dapat yung kailangan natin.
dapat po mag-imbestiga ng todo at tuloy-tuloy para sa bayan dahil trilyon ang nawala. Kaya nga po, paglabas ni Senador Marcolita, kanina dyan sa Senado, pagkatapos ng hearing, nagmistulang bayani si Senador Marcolita. Oh. Sigawan ng mga tao dito, panoorin natin ha. Sigaw nila Marcolita. Oh. Tingnan mo, bayani naman talaga. Ayan. Pinuntahan ni Senator Marcolita. You wanted this. Wala Marcolita. Sige na kayo dyan. Grabe, matindi ha. Maraming bidays na dumagsak kanina eh. Atras kayo, atras. Atras kayo dyan. Grabe sigawan ng Marcolita oh. Alam mo, nakakataba ng puso yan, sigawan, Marcolita oh. Siyempre, alam ng taong bayan na tama yung ginagawa nila Senator Alan Peter Cayetano, Marcolita. Nabulaga nga yung mga itbulaga dyan. Iyak ang mga animal. Senator Rodante Ayan, oh, nandyan na rin pala si Kyrick dyan. Nakita niya eh. Grabe. Bilip, saludo. Ang taong bayan kay Senador Marcolita, Cayetano, dalawang Cayetano. Panoorin rin po natin itong kabayanihan rin po ni Senator Pia Cayetano. Grabe, bilib ako kay Pia Cayetano dahil talagang siya po yung siya po yung parang inakbayan niya yung mga ex-marines diyan kasama dito si Binoy ha. Panoorin natin yung kaganapan ito na malusutan lamang ito si John Vic. Bilib ako dito kay Pia Cayetano hanggat nakarating po sila sa mismong session hall sa loob po. No, hearing diyan sa Blue Ribbon Committee ito. Panoorin natin ito muna. Ayan, si Senator Pia Cayetano. Kasama po yung Ayan, hawak na hawak talaga niya yung Ito yung video pagkatapos makipagbuno ni Senator Robin Padilla kay John Vic kasi umarang si John Vic eh. Ayan tagumpay pong nailusot ni Senator Pia Cayetano itong 18 ex-marines para makarating po mismo sa plenaryo sa session hall. Ayan nakapasok po sila dyan. Matagumpay po nilang bilib ako kay Senator Pia Cayetano. Pasok po. Pinibigyan sila usaha. Ayan, Sir. pinapapasok. May usaha. Nandun din yung usaha eh. Yung bagong itinalagang usaha. Ayan, Ayan, Senator Robin Padilla. Ayan po ay pagkatapos na po makipagpuno kay John Vic Remulla, grupo ni Bangag. Nakikialaw masyado dyan sa Senado. Nakala po talaga nila, tangina, grabe, matagumpay po. Ayan, akbay na akbay ni Senator Pia Cayetano. Alam mo yung ganyang moment na yan, nakakahanga. Isipin mo, babae po yan. Babae po yan na senadora. Hinarangan ng DILG, Secretary John Vic Remulla, Pero matagumpay po itong si Pia Cayetano. Grabe, dito ako humanga, totoo lang. Kay Pia Cayetano. At kay Senator Robin Padilla. Kasi dalawa po sila, yung may hawak, may dala ng 18 Marines na papasok mismo sa session hall. So, nagulat lang sila dahil nandyan si John Vic Remulla. Panoorin nyo po yung bidyong ito. Kasi
itinanggi ni John Vic Remulla na merong nangyayaring tulakan or hinarang ni John Vic. Sabi ni John Vic, hindi daw niya hinarang itong grupo ni Senator Pia Cayetano at Senator Robin Padilla kasama yung 18 Marines. O narito po. Ito po yung pagpasok. Makasalubong po nila yung si John Vic dyan. Tingnan mo. Nandiyan si John Vic yan, oh. Nandun si John Vic. Nandun na. Ayan na, ayan na. Okay. Grabe, nandun yung box out. Sino ba yung kanila yan? Box out na. Box na si John Vic. Oh. Lusot na yung 18 Marines. Nandun na, oh. Walang nagawa si John Vic Remulla. Parang basketball. May humarang, box out! Ang box out, lusot kayo sa ilalikod! Nung nakalusot, iniiwan na ni Senator Robin Padilla si John Vic. Okay, ito, isa pang anggulo ng video. At pakinggan po natin, panoorin po natin, kasi nga, ang hirap dito sa mga ibang mainstream media, masyadong bida si John Vic eh. Alam na natin, nasampal din ng mga malita yan. Sabi kasi ni John Vic, hindi daw siya nangharang. So, panoorin natin muli. At sinagot po yan ni Senator Pia Cayetano. Hindi ba talaga nangharang si John Vic? Ito. Diba? Nandyan si Pia Cayetano. Hawak na yung mga Marines. Nasa kaliwa si Senator Robin Padilla. Yan. Pumigla sila dyan. Sa unahan, nandyan si John Vic. Ilang nga, bulaga sila dyan. Bulaga sila dyan. Nandyan si John Vic, oh. Nandyan nakaharang, nakabang. Ngayon, tutulak yan ni Senator Robin Padilla. Ito, hanap ko na footage, ha. Kaya, tulakan talaga. Grabe, ang lakas si Robin, oh. Tumagilid siya, si John Vic. John Vic, ampaw. Ayan, ha. Wala na, nakalagot na. Yehey! Nagmistulang bata si John Vic Remulla. Nakalusot na. Anong nangyari, John Vic? Pikat. Okay. So, nung that time na yan, malakas talaga si Robin Padilla. Malakas si Robin para sa akin. Hindi biro yung lakas na yun. John Vic. Naracing. Okay, kasi sabi ni John Vic, hindi man ako humarang. Wala akong hinarangan. Nasa gitna ka. Anong tawag doon? Hindi harang. Naging pagbunukay. Mag-isa lang naman daw siya, sabi niya. Merisi ka. Alam mo, John Vic, kung ako Senate President, ipakontempt kita dyan, ipakulong kita. Premises ko to. Hindi naman under ng local government unit itong Senado. Hindi naman local government yung Senado. Pero bakit nandyan ka? So yan ay maliwanag na paglabag sa separation of power. Co-equal branch, executive at legislative. Tapos nandun yung executive, nagari-arian. Pakinggan natin si Senator Pia Cayetano, bayanin natin Ayan na. Ma'am, sinabi po ni SILG, hindi daw po kayo hinarang kasi hindi daw po niya kaya dahil mag-isa lang daw po siya. Ay, hindi yata. Kasi nakita ng staff ko na may iba siyang kasama. Tsaka may video nandun. Naglalakad ako dito. Pag hindi ka umalis, hinarang mo ako, di ba, kuya? Di ba? Tsaka tatayo ka dun sa harap ko, di ba? Kung nakita mo ako, tapos gusto mo lang kawayan, di sabi mo, hi, Sen! Hi! Pero kung tatayo ka sa harap ko, nakaganon ka, ano tawag mo doon? Harang. Ano tawag mo doon? Ano po masasabi Sorry if I cannot appreciate somebody standing in front of me and I'm trying to move forward. Di naman ako nagmamalaki, pero I would think naman na, excuse me, pwede bang makidaan? Kung hindi ka humarang, dapat tumagilid ka. Daan yun. Ang purpose kasi dyan ay harangin yung 18 Marines. Magaling tong mga Cayetano. Ilan ni Robin Padilla, malakas si Robin. Kaya nakatikim ka. Tsaka ito matindi, no? Si Matibag, harangin mo si Bato, hindi na harangan. O tingnan mo, nakatikim pareho ng harang, ha. Kay John Vic,
Sabi ni Bangang siguro, harangin mo yung 18, hindi naharang. Natuloy yung investigasyon, kaya tabla lahat sila. O ito, pakinggan po natin yung matapang na Senate Blue Ribbon Committee. Ako, sa akin na nga, pinakamatapang po itong si Senator Alan Peter Cayetano na chairman, Senate President sa kasaysayan ng ating bansa. Talagang binangga niya dito ang gobyernong Marcos. At may mensahe din siya dito kay Chis Escudero. Pakinggan natin ang ating matapang na Senate President. Yung dating minority. I'm And praying you're for now him. I know minority. I know his circumstance. Many people close to me said a lot of things last night. At ang sabi ko, kung alam nyo lang ang pinagdadaanan ng bawat senador, alam mo ang pinakamabigat sa akin, I'm just human, but pinakamabigat sa akin, pag lalaki umiyak. Kasi lalaki din ako eh. sa buong buhay ko, twice ko lang nakita umiyak dad ko. Nung EDSA Revolution and then one more time. 2 beses ko lang nakita umiyak ang dad ko. Nung nag-pass away dad ko, yung minuto na nag-pass away siya, lalabas yung luha sa mata ko, sinabihan ako ng uncle ko, you're the man of the house, you have to take charge. Kumbaga, hindi ka pwede umiyak. So makita ko yung kapwa senador na umiiyak, na may kaso sila, na hindi sila guilty, pero pinipilit silang sumunod. Mabigat sa akin yun. So hindi ko isa-isahin kung sino-sino yung mga yun. Yung isang binanggit ko nga kanina, walang kaso. Pero natakot na mabanggit ni Senator Lacson. That's the reality we're doing now. So I ask all of you, akala ko ba, sabi nyo, ang gusto nyo mga senador, Salonga, Tanyada, Recto, Miriam Defensor Santiago, okay, then help us. Because that's not what is happening now. Diba? Para kaming grupo ng konsehal o ng mga barangay kagawad na tinatakot ng sigang mayor. That's what's happening in the Senate now. You may disagree with me, you might not like me, but you know in your heart, I am telling you the truth. Yun ang importante. You know in your heart, I am telling you the truth. So that's my reaction. I'll keep to myself my feelings, but I tell you honestly, Jesse, I will be praying for him. I love him as a brother. Alam ko yung pinagdaanan niya. Hudas na Chis. Alam kong ama siya na yung nagtatanong yung anak niya anong nangyayari. So I'm praying for him. Hudas. Si Chis Alam Escudero. namin, napapalitan nyo kami sa committee, pero hindi nyo mapapalitan ng president kung hindi 13. So eto lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President para wala na tayong problema pare-pareho, pero para masunod yung konstitusyon. Kung pwede lang, Senator Amy, na bumaba ako today, Chairman, Senator Robin, gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected. Hindi pa tayo nag-elect ng successor. So, OSAA, Secretariat, lahat ng empleyado, I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho. Konsensya nyo. Alam nyo ang batas. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Putang ina, Malacanang. Laking insulto, no? Pahiram na lang ka daw sila ng isa para maka-13 na kayo. Hinayupak ang bangag ka. Peke na Senate President Win Gatchalian. Ano Win Gatchalian? Putang ina, masakit yan, ha? Nagiging acting Senate President ka pero piki ka. Hindi ka itinalaga ng konstitusyon, aray ko diha. Maraming salamat, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Marcolita, Senator Pia Cayetano, Senator Robin Padilla, lahat ng majority. Maraming salamat po sa inyo. Pikat sa inyo, Chis Escudero. Chis Escudero, tama lang din kumalas yan kasi napangalanan din yan. Habluha sa 18X Marines. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo. Ayan, kapit lang. Abangan natin yung susunod na kabanata sa Senado. Kasi yung mga picking chairman na si Erwin Tulfo, magpa-hearing daw sila.
Magpadala kayo ng ano diyan, Viva Max artist. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.